Isang makapal na sobre ang mahigpit na hawak ni Shiluan. Ramdam niya ang bawat hibla ng papel sa kanyang nanginginig na mga daliri. Tila ba ito na lang ang tanging bagay na pumipigil sa kanya para hindi siya tuluyang bumagsak sa sahig. Nasa loob nito, ang halagang hindi niya kikitain kahit 10 taon, siyang magkudkod ng inidoro dito sa Italia. Pero kapalit nito, ang huling patak ng kanyang dignidad. Napahugot ng malalim na hininga si Shiluan, pilit pinipigilan ang pag-init ng sulok ng kanyang mga mata. Sa labas ng bintana, humahampas ang malakas na ulan ng Milano. Kasing lamig ng nararamdaman niya ngayon sa loob ng marangyang kwartong ito. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, lumingon siya sa kama. Doon, mahimbing na natutulog ang lalaking hindi niya kilala. Ang lalaking kumuha ng lahat sa kanya kagabi. Nakatalukbong ito ng kumot, braso lang ang nakalitaw, pero sapat na yon para maalala niya ang init ng mga haplos nito kanina. Hindi ito naging marahas. Sa katunayan, sa ilalim ng impluwensya ng alak o kung ano man ang ipinainom dito, naging mahina at mapaghanap ang lalaki. Para bang nangungulila. Para bang kailangan nito si Shiluan higit pa sa pisikal na pangangailangan. Patawad! Bulong ni Shiluan sa hangin. Ang boses ay garalgal at basag. Hindi niya alam kung humihingi siya ng tawad sa lalaki dahil sa pag-alis niya ng walang paalam o humihingi siya ng tawad sa sarili niya dahil sa ginawa niyang desisyon. Isang iligal na OFW. Walang papel, walang pera, at may sakit ang nanay sa Pilipinas. Wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niya ang pera para sa operasyon ng nanay niya. At kung ang kapalit noon ay ang pagbebenta ng kanyang dignidad at sinapupunan para sa isang gabi, gagawin niya. Kahit pa madurog siya ng paulit-ulit. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng kwarto. Tumakbo siya palayo. Palayo sa marangyang hotel. Palayo sa lalaking may nakakatakot, ngunit nangungulilang mga mata. Palayo sa lihim na babaunin niya habang buhay. Mama! Mama! Gising na po! Malate na tayo! Napabalikwas si Shiluan. Habol niya ang kanyang hininga. Wala na ang malamig na hangin ng Italia. Wala na ang makapal na carpet ng hotel. Ang sumalubong sa kanya ay ang init ng umaga sa Maynila, ang tunog ng mga tricycle sa labas, at ang 3 pares ng maliliit na kamay na humihila sa kanyang damit. 3 pares ng mata ang nakatitig sa kanya. Hindi itim, hindi kayo manggi, kundi kulay abo. Kulay usok na may halong yelo. Ang mga mata ng ama nila. Lucas, huwag mong hilahin ang buhok ni Mama. Malamig na saway ni Shiluan habang pilit na inaayos ang sarili. Liam, suotin mo na ang sapatos mo. Nak, Lara, uminom ka na ba ng gatas? Ito ang buhay niya ngayon. Mahirap, magulo, maingay sa loob ng maliit nilang paupahan. Pero ito rin ang pinakamasayang bahagi ng buhay niya. 5 taon na ang nakalipas mula noong gabing iyon. Ang akala ni Shiluan, pera lang ang iuuwi niya sa Pilipinas. Hindi niya inasahan na mayuuwi rin siya ng 3 anghel. Si Lucas, ang panganay, seryoso at laging nakakunot ang noo, manang-mana sa ama nito. Si Liam, ang sumunod, makulit at laging nakatawa. At si Lara, ang kanyang bunso, ang prinsesa nila. Mamasakit po ang ulo ko. Mahinang reklamo ni Lara habang naglalakad sila papunta sa palengke. Doon ang pwesto ni Shiluan ng mga gulay. Agad na lumuhod si Shiluan sa sementadong kalsada para pantayan ang anak. Hinipo niya ang noo nito. Mainit. Sobrang init. Lara? Anak? Bigla na lang bumigat ang katawan ng bata. Ang kaninang mapupulang pisngi, biglang namutla. Lara! Sigaw ni Shiluan nang tuluyang bumagsak ang anak sa kanyang mga bisig. Lara! Gumising ka! Sigaw din ni Lucas at Liam, bakas ang takot sa mukha ng 2 batang lalaki. Nagkagulo sa palengke. Tulong! Tulungan niyo kami! Binuhat ni Shiluan ang anak. Ang tibok ng puso niya ay parang sasabog sa kaba.
Wala siyang pakialam kung maiwan ang paninda. Wala siyang pakialam kung madapa siya. Kailangan niyang iligtas ang anak niya. Amoy gamot at alkohol, ang amoy ng kawalan ng pag-asa. Nakaupo si Shiluan sa matigas na upuan ng pampublikong ospital. Tulala. Ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin, may bahid ng dumi mula sa palengke. Mahigpit na magkahawak kamay sina Lucas at Liam sa tabi niya. Tahimik sila, hindi makulit. Tila naiintindihan nila ang bigat ng sitwasyon. Ang mga mata nilang kulay abo ay puno ng takot. Lumabas ang doktor mula sa emergency room. Mukhang pagod. Agad na tumayo si Shiluan. Doc, kamusta po ang anak ko? Bumuntong hininga ang doktor at tinanggal ang salamin nito. Miss po. Mabilis na pagtatama ni Shiluan, bagaman garalgal ang boses. Miss lang po. Miss Shiluan, stable na siya ngayon pero... Huminto ang doktor. Tila naghahanap ng tamang salita. May rare blood condition si Lara. Ang immune system niya ay bumabagsak. Hindi sapat ang simpleng gamutan. Kailangan niya ng special treatment at posibleng bone marrow transplant sa lalong madaling panahon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Shiluan. Nanuyo ang lalamunan niya. Gagawin ko po ang lahat, Doc. Kahit ano. Magkano po ang kailangan? Binanggit ng doktor ang isang halaga. Isang halagang may 6 na zero. Isang halagang kahit ibenta ni Shiluan ang sarili niya ng 1,000 beses o magtinda siya ng gulay sa loob ng 100 taon ay hindi niya kikitain. Nanghina ang tuhod niya. Napaupo siya ulit sa bangko. Ang mundo ay parang umiikot. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Patay na ang nanay niya. Wala na siyang ibang kamag-anak. Wala siyang asawa. Isa lang siyang tindera sa palengke. Napatingin siya sa TV na nakasabit sa waiting area ng ospital para aliwin ang sarili, para takasan ang realidad kahit saglit. Breaking news, sabi ng reporter sa screen. Isang itim na luxury car ang huminto sa harap ng isang malaking building sa Makati. Bumaba ang isang lalaki. Nakasuit ito na halatang mas mahal pa sa buhay ni Shiluan. Matangkad. Makisig. Ang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan. Humarap ang lalaki sa kamera. Gwapo ito, sobra. Pero ang mga mata nito, malamig. Walang emosyon, walang awa. Dumating na sa bansa ang bilyonaryong CEO ng Garmanego Group na si Vihan Garmanego. Nanigas si Shiluan sa kinauupuan niya. Ang lalaking yon, dahan-dahan, nanginginig ang leeg. Lumingon si Shiluan sa mga anak niyang sina Lucas at Liam na katabi niya. Tinitigan niya ang mga mata nila. Kulay abo. Ibinalik niya ang tingin sa TV. Sa lalaking nagngangalang Vihan Garmanego, ang mga mata nito ay kulay abo rin. Eksaktong eksakto. Bumilis ang tibok ng puso ni Shiluan, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa matinding takot na humalo sa desperasyon. Nandito siya, ang ama ng mga anak niya. Ang lalaking tinakbuhan at ninakawan niya 5 taon na ang nakararaan. At sa pagkakataong ito, mukhang ang demonyong tinakbuhan niya noon. Ang siya ring tanging pag-asa ng anghel niya para mabuhay ngayon. Malamig ang hangin sa loob ng tinted na limousine, pero ramdam pa rin ni Vihan ang init ng ulo. Tinanggal niya ang kanyang earpiece at ibinalibag ito sa katabing upuan. Rinig na rinig pa rin niya ang matinis na boses ni Vanessa kahit wala na ito sa tenga niya. Vihan, kailangan nating pumili ng bulaklak para sa engagement party. Ang sabi ni tita, wala siyang pakialam sa bulaklak, wala siyang pakialam sa engagement, at lalong wala siyang pakialam kay Vanessa. Sumandal si Vihan at ipinikit ang kanyang mga mata. Minasahe niya ang kanyang sentido. 5 taon. 5 taon na siyang naghahanap ng sagot, pero hanggang ngayon, blanco pa rin. Mayaman siya. Siya ang CEO ng Garmanego Group. Kaya niyang bilhin ang kalahati ng Maynila kung gugustuhin niya. Pero hindi niya mabili ang tulog na mahimbing. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata,
Naaalala niya ang gabing iyon sa Italia. Ang ulan, ang dilim, at ang babaeng may malambot na balat at nanginginig na tinig. Magnanakaw. Iyon ang tawag ng isip niya sa babaeng iyon. Tinangay nito ang pera niya at iniwan siya sa ere matapos ang isang gabing pinagsaluhan nila. Pero ang puso niya, iba ang sinasabi ng puso niya. Hinahanap-hanap niya ang init na yon. Ang kaisa-isang pagkakataon na naramdaman niyang tao siya at hindi isang makinang tagagawa ng pera. "Sir, nandito na po tayo sa ospital," magalang na sabi ng driver. Dumilat si Vihan. Bumalik ang yelo sa kanyang mga mata. Okay. Isa na namang PR stunt. Kailangan niyang magpakita sa charity ward ng ospital na ito para pabanguhin ang pangalan ng kumpanya. Ngumiti sa kamera. Kamayan ang mga doktor. Magbigay ng tseke. Pumukas ang pinto ng kotse. Agad na sumalubong sa kanya ang kislap ng mga kamera at ang ingay ng mga reporter. Hindi ngumiti si Vihan. Diretso lang ang lakad niya. Suot ang kanyang mamahaling suit na tila baluti laban sa mundo. Pumasok sila sa loob ng ospital. Agad na kumunot ang noo ni Vihan. Ang amoy. Amoy gamot, pawis at takot. Ayaw na ayaw niya sa mga lugar na ganito. Ipinaaalala nito sa kanya na ang buhay ay marupok. "Mr. Garmanego, dito po tayo sa pediatric ward," sabi ng hospital director na halos madapa na sa pag-aasikaso sa kanya. Naghihintay na po ang mga bata. Naglakad si Vihan sa hallway. Ang mga bodyguard niya ay hinahawi ang mga tao. Biglang may narinig si Vihan. Isang iyak. Hindi ito iyak ng bata. Iyak ito ng isang babae. Isang hagulgol ng pagmamakaawa na tumagos sa ingay ng paligid. "Dok, parang awa niyo na. Gagawan ko ng paraan." Napahinto si Vihan sa paglalakad. Ang boses na yon, parang kidlat na tumama sa kanya ang pamilyar na tono. Garalgal, puno ng sakit, pero hindi siya pwedeng magkamali. Narinig na niya ang boses na yan. Binulong niya ng salitang patawad sa tenga niya habang natutulog siya 5 taon na ang nakararaan. "Sir?" tanong ng assistant niya. Hindi sumagot si Vihan. Tinalikuran niya ang mga kamera at ang hospital director. Sinundan niya ang boses. Naglakad siya papunta sa waiting area ng emergency room. Mas siksikan dito, mas mainit. Mas amoy ang desperasyon. Nakita niya ang likod ng isang babae. Nakasubsob ang mukha nito sa mga palad niya. Nanginginig ang balikat sa pag-iyak. Gusot ang damit. Magulo ang buhok na nakapusod. Malayo sa sopistikadong mga babaeng nakapaligid kay Vihan araw-araw. Pero naramdaman ni Vihan ang kakaibang pagkabog ng dibdib niya. Malamig ang hangin sa loob ng tinted na limousine, pero ramdam pa rin ni Vihan ang init ng ulo. Tinanggal niya ang kanyang earpiece at ibinalibag ito sa katabing upuan. Rinig na rinig pa rin niya ang matinis na boses ni Vanessa kahit wala na ito sa tenga niya. "Vihan, kailangan nating pumili ng bulaklak para sa engagement party." Ang sabi ni tita, wala siyang pakialam sa bulaklak, wala siyang pakialam sa engagement, at lalong wala siyang pakialam kay Vanessa. Sumandal si Vihan at ipinikit ang kanyang mga mata. Minasahe niya ang kanyang sentido. 5 taon. 5 taon na siyang naghahanap ng sagot, pero hanggang ngayon, blanco pa rin. Mayaman siya. Siya ang CEO ng Garmanego Group. Kaya niyang bilhin ang kalahati ng Maynila kung gugustuhin niya, pero hindi niya mabili ang tulog na mahimbing. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naaalala niya ang gabing iyon sa Italia. Ang ulan, ang dilim, at ang babaeng may malambot na balat at nanginginig na tinig. Magnanakaw. Iyon ang tawag ng isip niya sa babaeng yon. Tinangay nito ang pera niya at iniwan siya sa ere matapos ang isang gabing pinagsaluhan nila. Pero ang puso niya, iba ang sinasabi ng puso niya. Hinahanap-hanap niya ang init na yon, ang kaisa-isang pagkakataon na naramdaman niyang tao siya at hindi isang makinang tagagawa ng pera. "Sir, nandito na po tayo sa ospital," magalang na sabi ng driver.
Dumilat si Vihan. Bumalik ang yelo sa kanyang mga mata. Okay, isa na namang PR stunt. Kailangan niyang magpakita sa charity ward ng ospital na ito para pabanguhin ang pangalan ng kumpanya. Ngumiti sa kamera. Kamayan ang mga doktor. Magbigay ng tseke. Bumukas ang pinto ng kotse. Agad na sumalubong sa kanya ang kislap ng mga kamera at ang ingay ng mga reporter. Hindi ngumiti si Vihan. Diretso lang ang lakad niya. Suot ang kanyang mamahaling suit na tila baluti laban sa mundo. Pumasok sila sa loob ng ospital. Agad na kumunot ang noo ni Vihan. Ang amoy. Amoy gamot, pawis at takot. Ayaw na ayaw niya sa mga lugar na ganito. Ipinaaalala nito sa kanya na ang buhay ay marupok. Mr. Garmanego, dito po tayo sa pediatric ward, sabi ng hospital director na halos madapa na sa pag-aasikaso sa kanya. Naghihintay na po ang mga bata. Naglakad si Vihan sa hallway. Ang mga bodyguard niya ay hinahawi ang mga tao. Biglang may narinig si Vihan. Isang iyak. Hindi ito iyak ng bata. Iyak ito ng isang babae. Isang hagulgol ng pagmamakaawa na tumagos sa ingay ng paligid. Dok, parang awa niyo na. Gagawan ko ng paraan. Napahinto si Vihan sa paglalakad. Ang boses na yon, parang kidlat na tumama sa kanya ang pamilyar na tono. Garalgal, puno ng sakit, pero hindi siya pwedeng magkamali. Narinig na niya ang boses na yan. Binulong niyan ang salitang patawad sa tenga niya habang natutulog siya 5 taon na ang nakararaan. Sir? Tanong ng assistant niya. Hindi sumagot si Vihan. Tinalikuran niya ang mga kamera at ang hospital director. Sinundan niya ang boses. Naglakad siya papunta sa waiting area ng emergency room. Mas siksikan dito. Mas mainit. Mas amoy ang desperasyon. Nakita niya ang likod ng isang babae. Nakasubsob ang mukha nito sa mga palad niya. Nanginginig ang balikat sa pag-iyak. Gusot ang damit. Magulo ang buhok na nakapusod. Malayo sa sopistikadong mga babaeng nakapaligid kay Vihan araw-araw. Pero naramdaman ni Vihan ang kakaibang pagkabog ng dibdib niya. Hahakbang na sana siya palapit para kumpirmahin kung sino ito nang biglang may humarang sa dadaanan niya. 2 batang lalaki. Nakaupo sila sa sementadong bangko, magkahawak kamay. Madungis ang mga damit, halatang galing sa laro o sa hirap. Ang isa, parang takot na takot at nagtatago sa likuran ng kapatid niya. Pero ang isa, ang nasa unahan, napahinto si Vihan. Tila may humila sa mga paa niya para mapako sa kinatatayuan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ang batang nasa unahan. Si Lucas. Sa gitna ng ingay, init at gulo ng ospital, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Vihan. Nawala ang tunog ng mga kamera. Nawala ang boses ng mga doktor. Nawala ang iritasyon niya kay Vanessa. Ang tanging nakikita niya ay ang pares ng mga matang nakatingin sa kanya. Hindi ito mga mata ng isang estranghero. Kulay abo. Malamig. Matalim. Iyon ang mga mata na nakikita ni Vihan sa salamin tuwing umaga habang nag-aahit siya. Iyon ang mga mata ng mga Garmanego. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Vihan. Mas malakas pa kaysa sa anumang business deal na hinarap niya. Nanuyo ang lalamunan niya. Parang sinuntok ang sikmura niya ng 1,000 beses. Bata, bulong niya. Hindi makapaniwala. Kusang gumalaw ang kamay niya, akmang hahawakan ang mukha ng bata. Tinitigan siya ng bata pabalik, walang takot. Parang hinahamon siya. Ang hugis ng ilong, ang tabas ng panga. Kahit sa murang edad, hindi maikakaila ang hulma. Parang nakatingin si Vihan sa sarili niyang litrato noong bata pa siya. Sino ka? Tanong ng bata. Lucas sa kanya. Matapang ang boses kahit nanginginig ang baba. Iniharang nito ang maliit na braso para protektahan ang kapatid na si Liam. Bakit mo tinitignan ang mama ko? Mama. Dahan-dahang inangat ni Vihan ang tingin niya mula sa bata, papunta sa babaeng umiiyak pa rin at nakatalikod sa kanya. Ang babaeng yon. Ang mga batang ito,
Isang nakakahilong realisasyon ang humampas kay Vihan. Ang mga gabing hindi siya makatulog, ang pakiramdam na may kulang sa kanya. Nasa harapan na niya ngayon. Ang pera niya, ang pangalan niya. Walang kwenta ang mga yon kumpara sa nakikita niya ngayon. Pero bago pa siya makasalita, bago pa niya mahawakan ang balikat ng babae para iharap ito, biglang tumunog ang intercom ng ospital. Blue! Bed number 3, Pediatric Ward. Napasinghap si Shilwan. Parang bombang sumabog sa pandinig niya ang anunsyo. Kamayon ni Lara. Ang anak niya. Nawala ang pagod. Nawala ang hiya. Mabilis pa sa 4:00 na tumayo si Shilwan. Wala na siyang pakialam sa paligid. Kailangan niyang puntahan ang anak niya. Humarap siya para tumakbo pabalik sa emergency room. Pero sa pagharap niya, bumunggo siya sa isang matigas na dibdib. Isang pader na nakasuot ng mamahaling suit. Amumoy mamahaling pabango na may halong pamilyar na init. Amoy na hinding-hindi niya makakalimutan kahit ilang taon pa ang lumipas. Nag-angat ng tingin si Shilwan. Handa nang humingi ng paumanhin at tumulak palayo. Pero nanlaki ang kanyang mga mata. Parang huminto ang oras, ang ingay ng code blue, ang iyak ng ibang pasyente, ang kalampag ng mga stretcher. Lahat ay tila biglang na-mute sa pandinig niya. Nasa harapan niya si Vihan Garmanego. Nakatitig ito sa kanya. Ang mukha nito ay blanko. Pero ang mga matang kulay abo, ay puno ng pagkabigla. Parang nakakita ito ng multo. Ikaw. Nauutal na bulong ni Shilwan. Nanlamig ang buong katawanan niya. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa sakit ni Lara. Hindi gumalaw si Vihan. Dahan-dahang ibinaba ng lalaki ang tingin nito mula sa nanginginig na mukha ni Shilwan pababa sa 2 batang lalaki na mahigpit na nakakapit sa laylayan ng duster ni Shilwan. Palipat-lipat ang tingin ni Vihan kay Shilwan, kay Lucas, kay Liam. Nakita ni Shilwan kung paano nanlaki ang mga mata ni Vihan nang magtama ang paningin nito at ni Lucas. Tila ba nanalamin ng bilyonaryo sa mukha ng batang gusgusin. Ang parehong kilay, ang parehong ilong, at higit sa lahat, ang parehong mga mata. Bumalik ang tingin ni Vihan kay Shilwan. Ang mga mata ng bilyonaryo ay unti-unting napuno ng isang emosyon na hindi mababayaran ng salapi. Ang katotohanan. Shilwan, bulong ni Vihan. Ang boses niya ay nanginginig. Parang hindi siya ang makapangyarihang CEO, kundi isang lalaking biglang nawalan ng lakas. Humakbang ito palapit, tila hindi makapaniwala. Inangat ni Vihan ang kamay, nanginginig. Akmang hahawakan ang mukha ni Lucas. At sila. Tinuro ni Vihan ang mga bata. Ang boses niya ay halos hindi na marinig dahil sa emosyon. Bakit kamukha ko sila? Napahawak si Shilwan sa bibig niya. Gusto niyang tumakbo, pero parang semento ang mga paa niya. Huli na. Huling-huli na siya. Sa likod nila, nagkakagulo ang mga doktor papunta sa kama ni Lara na agaw buhay. Sa harap niya, ang ama ng mga anak niya na 5 taon niyang tinaguan. At ngayon, ay nakatitig sa kanya na para bang siya ang pinakamalaking magnanakaw sa mundo. Wala na siyang kawala. Layuan mo kami. Iyon ang unang lumabas sa bibig ni Shilwan. Mabilis pa sa kidlat, hinila niya sina Lucas at Liam papunta sa likuran niya. Naging pananggalang ang kanyang katawan. Nakabuka ang kanyang mga braso na parang isang inahing pusa na handang manlaban sa isang tigre. Nanatiling nakatayo si Vihan. Nakataas pa rin ang kamay nito sa ere, ang kamay na sana'y hahawak sa mukha ng bata. Shilwan, wala kang karapatan dito, madiing sabi ni Shilwan. Ang boses niya ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Ang puso niya ay parang sasabog sa kaba. Umalis ka na. Bumalik ka na sa kung saan ka man nanggaling. Kumunot ang noo ni Vihan. Unti-unting nawala ang gulat sa mukha nito at napalitan ng pamilyar na awtoridad. Ang mukha ng isang CEO na sanay makuha ang gusto niya. Sino sila?
Tanong ni Vihan. Ang boses niya ay mababa, pero dumadagundong sa makipot na hallway ng ospital. Huwag kang magsisinungaling sa akin, Shilwan. Bakit kamukha ko ang mga batang to? Napalunok si Shilwan. Ramdam niya ang mahigpit na hawak ni Lucas sa laylayan ng duster niya. Nagkakamali ka, sagot niya. Pilit na pinatatatag ang boses. Tinitigan niya si Vian sa mata. Sinusubukang iparating ang kasinungalingan na inensayo niya ng 5 taon. Hindi mo sila anak. Patay na ang tatay nila. Matagal na. Nanliit ang mga mata ni Vian. Humakbang ito palapit. Ang anino nito ay tumakip kay Shilwan at sa mga bata. Patay na? Ulit ni Vihan, may halong sarkasmo. Talaga? Kasi nakatayo siya ngayon sa harap mo at humihinga. Hindi ikaw ang ama nila, sigaw ni Shilwan. Akmang hahawakan ni Vihan ang braso ni Shilwan nang biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Mrs! Mrs! Sigaw ng isang nurse, puno ng panik ang boses. Ang anak niyo po, si Lara. Nakalimutan ni Shilwan si Vihan. Nakalimutan niya ang takot. Ang mundo niya ay biglang lumiit at nakatuon lang sa pangalang iyon. Lara. Tumakbo si Shilwan papasok sa ER. Iniwan si Vihan at ang 2 bata sa labas. Pero hindi nagpatinag si Vihan. Sumunod ito. Sa loob ng ER, nakita ni Vihan ang isang maliit na batang babae na nakahiga sa kama. Maputla ito. Halos kasing puti ng kumot. Maraming nakakabit na tubo. Ang monitor sa gilid ay tumutunog ng mabilis at hindi regular. Natigilan si Vihan. Isa pa? 3 sila. Tumingin siya sa batang babae. Kahit maputla ito at nakapikit, hindi maikakaila ang hulma ng mukha nito. Ang pilik mata. Ang hugis ng ilong. Kamukhang kamukha ito ng namaya pa niyang kapatid. Diyos ko. Bulong ni Vihan sa sarili. Nanlumo siya. Parang hinugot ang lakas niya. 3 anak? May 3 siyang anak na nabuhay sa hirap habang siya ay nagtatampisaw sa pera at naghahanap ng kung ano sa kawalan? Doc, ano pong nangyayari? Humahagulgol na tanong ni Shilwan habang hawak ang kamay ni Lara. Hinarap sila ng doktor, pawisan at seryoso. Mrs., bumabagsak ang blood count niya. May internal bleeding. Kailangan niya ng blood transfusion ngayon din. Pero ano, Doc? Kunin niyo sa akin. Ako ang nanay niya. Sigaw ni Shilwan. Inilalahad ang braso. Handa niyang ibigay ang lahat ng dugo niya kung kinakailangan. Umiling ang doktor. Bakas ang awa sa mukha. Hindi pwede. Na-check na namin ang records niyo nung nakaraang check-up. Typo kayo. Ang anak niyo. Tiningnan ng doktor ang chart. Napabuntong hininga. Type AB negative siya. Napakabihirang dugo nito. Wala kaming stock sa blood bank ng ospital at aabutin pa ng ilang oras bago makakuha sa Red Cross. Nanlaki ang mga mata ni Shilwan. Parang gumuho ang mundo niya. Ang mga tuhod niya ay bumigay at napaluhod siya sa malamig na sahig ng ER. Saan? Saan ako kukuha ng ganong dugo? Doc, parang awa niyo na. Huwag niyong hayaang mawala ang anak ko. Ang iyak ni Shilwan ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang tunog ng monitor ay bumibilis, tila nagbibilang ng natitirang oras ng buhay ng anak niya. Si Lucas at Liam ay nakayakap na sa kanya, umiiyak na rin. Wala na tayong oras, sabi ng doktor, desperado na rin. Katahimikan. Tanging hikbi lang ni Shilwan at ang tunog ng makina ang naririnig sa kwarto. Hanggang sa may isang boses na bumasag sa katahimikan. Baritono, may awtoridad. Kunin niyo sa akin. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Shilwan. Nanlalabo ang mga mata dahil sa luha. Nakatayo si Vihan sa tabi niya. Tinanggal nito ang kanyang mamahaling coat at inilapag sa bangko ng padabog. Pagkatapos, mabilis niyang niluwagan ang kanyang kurbata at itinupi ang manggas ng kanyang long-sleeved polo hanggang siko. Ipinakita niya ang kanyang braso sa doktor. Malinis, matipuno.
Ang mga ugat ay halatang halata. Type AB negative ako, sabi ni Vihan, nakatingin ng diretso sa doktor. Walang pag-aalinlangan. Ako ang magbibigay ng dugo. Kuhanin niyo lahat ng kailangan niyo. Napatingin ang doktor kay Vihan, tapos kay Lara, tapos pabalik kay Vihan. Bilang isang medical professional, nakita niya agad ang hindi maikakailang pagkakahawig. Tumango siya agad. "Nurse, ihanda ang donor chair! Ngayon na!" Habang inaasikaso ng mga nurse si Vihan, lumingon ito kay Shiluan. Nakatulala si Shiluan sa kanya. Basa ng luha ang mukha. Halo-halong emosyon ang nasa mata nito. Pasasalamat, takot, at hiya. Alam niyang sa sandaling dumaloy ang dugo ni Vihan sa katawan ni Lara, wala na siyang maitatanggi. Ang siyensya na mismo ang magsasabi ng totoo. Lumapit si Vihan kay Shiluan bago siya hilahin ng nurse. Yumuko siya para ibulong ang mga salitang magpapabago sa buhay nilang lahat. Ang boses niya ay malamig, pero may apoy ng desisyon. "Ililigtas ko siya," sabi ni Vihan, "dahil dugo ko siya." Hinawakan niya ang baba ni Shiluan para pilitin itong tumingin sa kanya. Mahigpit, mapagmay-ari. "Pero tandaan mo to, Shiluan. Sa sandaling matapos ito, wala ka nang kawala. Hinding-hindi mo na sila maitatago sa akin. Pagbabayaran mo ang 5 taong pagnanakaw mo sa akin ng karapatang maging ama." Binitawan niya si Shiluan at sumunod sa mga nurse papunta sa donor area nang hindi lumilingon. Naiwan si Shiluan na nakaluhod sa sahig, nanginginig habang yakap ang 2 anak niyang lalaki. Alam niya, sa sandaling iyon, na nailigtas ang buhay ni Lara. Pero alam din niya na ang tahimik nilang buhay ay kakatapos lang. Nakapasok na ang leon sa loob ng kulungan at wala na silang matatatakbuhan. Bumukas ang dambuhalang gate na bakal at pumasok ang sasakyan sa loob ng compound. Napalunok si Shiluan habang nakadungaw sa bintana. Sa buong buhay niya, sa telebisyon lang siya nakakakita ng ganitong klaseng bahay. Hindi mali. Hindi ito bahay. Isa itong palasyo. Isang kastilyo na gawa sa marmol at salamin na papaligiran ng malawak na hardin at mga fontaine na umiilaw. Pero para kay Shiluan, hindi ito paraiso. Isa itong kulungan. Isang napakagandang kulungan. "Wow! Mama, dito na tayo titira?" tanong ni Liam. Ang mukha nito ay nakadikit sa salamin ng kotse. Manghang-mangha sa nakikita. Kahit si Lucas na laging seryoso ay hindi napigilang mapatingin sa paligid. Bagaman nanatili itong tahimik at hawak ng mahigpit ang kamay ni Lara. Nasa kandungan ni Shiluan si Lara. Medyo maputla pa rin ang bata, pero ligtas na ito. Ang dugo ni Vihan ang nananalaytay ngayon sa ugat ng anak niya. Utang niya ang buhay ni Lara sa lalaking kinatatakutan niya. "Pansamantala lang, nak," mahinang sagot ni Shiluan. Hinaplos niya ang buhok ni Liam. Hanggang sa lumakas si Lara. Huminto ang sasakyan sa tapat ng main door. Agad na may lumapit na mga naka-unipormeng katulong para pagbuksan sila ng pinto. Pagbaba nila, sinalubong sila ng malamig na hangin ng aircon na tumatagos mula sa nakabukas na pinto ng mansyon. Nakatayo sa tuktok ng hagdanan si Vihan. Nakapagbihis na ito ng fresh na damit, pero ang awtoridad sa tindig nito ay hindi nabawasan. Dalhin ang bata sa kwarto niya. Utos ni Vihan sa mga katulong. Nakaset up na ang mga gamit. May private nurse na ring naghihintay. "Sasama ako," mabilis na sabi ni Shiluan. Hinawakan niya ng mahigpit si Lara. Sasamahan sila ng nurse. Malamig na sagot ni Vihan. Tumingin ito kay Shiluan, mata sa mata. "Kailangan nating mag-usap. Tayong dalawa lang." Wala nang nagawa si Shiluan nang kuhanin ng nurse si Lara. Tiwala naman siya na aalagaan itong mabuti. Dugo ito ng isang Garmanego. Sumama sina Lucas at Liam sa kapatid nila. Lilingon-lingon pa si Lucas kay Shiluan na parang nag-aalala. Nang makaalis ang mga bata, naramdaman ni Shiluan ang bigat ng katahimikan. "Sir Vihan," boses ng isang babae mula sa likuran.
Napalingon si Shiluan, isang babaeng sopistikada, balot ng alahas at naka-makeup nang makapal ang naglalakad palapit. Ang suot nitong dress ay mas mahal pa yata sa kabuuang kita ni Shiluan sa buong buhay niya. Si Vanessa, ang fiancé. Tiningnan ni Vanessa si Shiluan mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay parang nakakita ng ipis na nakatapak sa mamahaling carpet. Sino to, Vihan? Mataray na tanong ni Vanessa. Bakit may ipinasok kang yaya? Akala ko ba kompleto na ang staff natin? Hindi sumagot si Vihan. Lumapit si Vanessa kay Shiluan. Inikutan ito habang nakataas ang kilay. Wait, pamilyar ka. Ikaw yung nasa ospital kanina, di ba? Yung iskandalosang babae sa charity ward? Napayuko si Shiluan. Gusto niyang sumagot, pero pinigilan niya ang sarili. Nasa teritoryo siya ng kaaway. Siya ang ina ng mga bata. Simpleng sagot ni Vihan. Walang emosyon. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Ina? So, ito yung surrogate na binayaran mo noon? Yung babaeng binayaran mo para magbuntis tapos tumakbo tangay ang pera? Parang sinampal si Shiluan sa narinig. Surrogate? Binayaran? Nag-angat ng tingin si Shiluan. Hindi totoo yan, hindi totoo yan, hindi ako. Enough! Putol ni Vihan. Ang boses niya ay matigas. Vanessa, umuwi ka muna. May kailangan kaming pag-usapan tungkol sa kustodya ng mga bata. Pero Vihan, engagement party natin next week. Anong sasabihin ng, umuwi ka na? Ulit ni Vihan, mas mariin. Padabog na umalis si Vanessa. Bago ito lumabas ng pinto, binigyan ito ng isang matalim na tingin si Shiluan. Isang tingin na nagsasabing, hindi pa tayo tapos. Nang mawala si Vanessa, bumaling si Vihan kay Shiluan. Sumunod ka sa akin sa opisina. Sumunod si Shiluan. Ang opisina ni Vihan ay malawak. Puno ng libro, at amoy kape, at mamahaling kahoy. Umupo si Vihan sa likod ng kanyang mesa at may kinuha sa drawer. Isang checkbook. Nagsulat si Vihan. Mabilis, walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay pinunit niya ang tseke at idinulas ito sa ibabaw ng mesa papunta kay Shiluan. Tiningnan ni Shiluan ang papel. Blanko ang halaga. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Shiluan. Ilagay mo ang presyo mo, sabi ni Vihan. Nakasandal ito sa upuan, pinaglalaruan ng ballpen sa mga daliri. Ang tingin niya kay Shiluan ay parang isang business transaction. Alam ko kung anong klaseng babae ka, Shiluan. Tumakbo ka noon, dalaan ang pera ko. Ngayong bumalik ka, alam kong pera lang ulit ang habol mo. Nagsimulang uminit ang mga mata ni Shiluan. Ang sakit. Mas masakit pa ito kaysa sa pang-aalipusta ni Vanessa. 5 taon. Bulong ni Shiluan. 5 taon akong nagtago, hindi dahil sa pera mo, Vihan, kundi dahil natatakot ako na kuhanin mo sila sa akin. At iyon mismo ang gagawin ko ngayon, sagot ni Vihan. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Hindi sila nararapat sa isang katulad mo. Tingnan mo ang sarili mo, Shiluan. Wala kang maibibigay na magandang kinabukasan sa kanila. Ibigay mo sa akin ang full custody. Pirmahan mo ang waiver. Isulat mo sa tseke kung magkano ang kailangan mo para magsimula ng bagong buhay. Mag-isa. Katahimikan. Rinig na rinig ni Shiluan ang tibok ng sarili niyang puso. Ang mga salita ni Vihan ay parang mga patalim na sumusugat sa pagkatao niya. Inakala ng lalaking ito na kaya niyang bilhin ang pagiging ina. Dahan-dahang kinuha ni Shiluan ang tseke sa mesa. Ngumisi si Vihan. Sabi ko na nga ba, lahat ng tao may Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Vihan. Natigilan ng bilyonaryo. Ang pisngi niya ay agad na namula. Sa buong buhay niya, walang sino man ang nangahas na saktan siya ng ganito. Nanginginig ang kamay ni Shiluan. Pero ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Pinunit niya ang tseke sa harap ni Vihan at isinabog ang mga piraso nito sa mukha ng lalaki. Akala mo ba nabibili ng pera mo ang lahat? Nanggigil na, sabi ni Shiluan.
Tumutulo na ang luha niya, pero hindi dahil sa lungkot, kundi sa puot. Oo, mahirap ako. Oo, wala akong pinag-aralan kumpara sa'yo. Pero hinding-hindi ko ipagpapalit ang mga anak ko sa kahit anong yaman mo. Humakbang siya palapit kay Vihan, dinuduro ang dibdib nito. Maaring dugo mo ang nananalaytay sa kanila, Vihan Garmanego, pero ako ang nagluwal, nagpalaki, at nagmahal sa kanila noong mga panahong wala na ka. Kaya hinding-hindi mo sila makukuha sa akin. Tinalikuran niya si Vihan at akmang bubuksan ang pinto para lumabas. Subukan mong humakbang palabas ng gate. Malamig na banta ni Vihan mula sa likuran. Napahinto si Shiluan, hawak ang doorknob. Subukan mong ilabas ang mga bata sa mansyon na ito at ipapakulong kita, dugtong ni Vihan. Ang boses nito ay wala ng bahid ng awa. Iligal ang naging pagpasok mo sa Italia noon. May mga records ako. Pwede kitang ipakulong sa kasong fraud at theft dahil sa pagtangay mo ng pera ko noon. Kapag nakulong ka, sa akin pa rin mapupunta ang mga bata. At sa pagkakataong yon, lalaki sila na ang alam nila. Kriminal ang ina nila. Nanigas si Shiluan. Ang hawak niya sa doorknob ay lumuwag. Alam niyang hindi nagbibiro si Vihan. Kaya nitong gawin yon. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya si Vihan na nakatayo sa gitna ng nagkalat na piraso ng tseke. Hinihimas ang namumulang pisngi. Ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Natrap na siya. Nasa loob na siya ng gintong kulungan. At hawak ni Vihan ang susi. Nakatingin si Vihan sa salamin ng kanyang opisina. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang kaliwang pisngi. Namumula pa rin ito. Mainit. Sa loob ng 30 taon ng kanyang buhay, walang sino man, kahit ang sarili niyang mga magulang, ang dumapo ang kamay sa mukha niya. Siya si Vihan Garmanego. Ang mga tao ay yumuyuko sa kanya, nanginginig sa takot, o di kaya ay ngumingiti ng pilit para makakuha ng pabor. Pero si Shiluan, napangisi si Vihan ng mapait. Ang babaeng iyon na walang pera at walang kapangyarihan, ang nag-iisang tao na may lakas ng loob, nasaktan siya. At ang mas nakakagulat, masakit man ang pisngi niya, mas gising ang diwa niya ngayon kaysa sa nakalipas na 5 taon. Pinunit nito ang tseke, tinanggihan ang pera niya. Kung hindi madaan sa pera, bulong ni Vihan sa sarili habang inaayos ang kanyang kurbata. Di dadaanin ko sa ibang paraan. Kinuha niya ang intercom. Batangas, kanselahin mo lahat ng meetings ko ngayong hapon. Po? Sir? Pero yung board meeting kasama ang mga investors galing Japan. Cancel it. May mas mahalaga akong gagawin. Binaba niya ang telepono. Ang misyon niya ngayon, ang makuha ang loob ng mga mini-investors niya, ang kanyang mga anak. Pongka. Sa playroom ng mansyon, tahimik ang paligid. Nakaupo sa sahig sina Lucas at Liam. Sa harap nila ay isang bundok ng mga mamahaling laruan. Robot, remote control cars, Lego sets na limited edition. Mga bagay na pinabili ni Vihan kaninang umaga. Pero hindi nilalaro ng mga bata ang mga ito. Nakatitig lang sila. Tila takot hawakan baka masira. Bumukas ang pinto at pumasok si Vihan. Tinanggal na niya ang kanyang coat at itinupi ang manggas ng polo. Sinubukan niyang ngumiti. Isang ngiti na hindi niya ginagamit sa boardroom. Ehem, panimula ni Vihan. Sabay na napalingon ang 2 bata. Si Liam, medyo nanlaki ang mata. Si Lucas, na natiling seryoso at hinawakan ang braso ng kapatid. Bakit hindi niyo nilalaro? Tanong ni Vihan. Umupo siya sa carpet. Medyo masikip ang slacks niya kaya awkward ang posisyon niya, pero binaliwala niya ito. Ayaw niyo ba? Sabi ni Mama, wag daw kaming gagalaw ng hindi sa amin. Matapang na sagot ni Lucas. Ang boses nito ay maliit na versyon ng boses ni Vihan. Napakamot si Vihan sa ulo. Siyempre, tinuruan sila ni Shiluan na maging maingat. Kumuha si Vihan ng isang malaking robot box. Sa inyo na to. Regalo ko. Sige na, buksan nyo.
Nagkatinginan ang magkapatid. Si Liam, na halatang gustong-gusto ang robot, ay dahan-dahang lumapit. Talaga po? Tanong ni Liam. Oo naman, sagot ni Vihan. Ako ang papa nyo. Kaya lahat ng meron ako, sa inyo na rin. Binuksan nila ang kahon, pero puro piyesa ang laman. Kailangan pang i-assemble. Marunong ka ba niyan? Tanong ni Lucas kay Vihan. Nakataas ang isang kilay. Hinahamon siya. Natawa si Vihan ng mahina. Ako ang nagpapatakbo ng pinakamalaking kumpanya ng teknolohiya sa Pilipinas. Sisiw lang to. Makalipas ang 30 minuto. Mali yata yan, sabi ni Lucas. Nakaturo sa kamay ng robot na baligtad ang kabit ni Vihan. Pinagpapawisan na si Vihan. Gusot na ang polo niya. Mas mahirap pa pala ito kaysa mag-analyze ng stock market. Wait lang nak, tinitingnan ko lang ang manual. Palusot ni Vihan. Akin na nga, sabi ni Lucas. Kinuha ng bata ang screwdriver mula sa kamay ni Vihan. Mabilis at pulido ang galaw ng bata. Sa loob lang ng ilang minuto, naayos nito ang braso ng robot. Napanganga si Vihan. Ang talino niya. Manang-mana sa akin. Umilaw ang robot at gumalaw. Wow, ang galing mo kuya. Palakpak ni Liam. Tumingin si Lucas kay Vihan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nawala ang kunot sa noo ng bata. May maliit na ngiti sa labi nito, isang ngiti ng pagmamalaki. Not bad, sabi ni Lucas kay Vihan. Parang nanalo sa loto si Vihan. Inabot niya ang kamay niya para makipag-high five. Nag-alangan sandali si Lucas, pero sa huli, tinanggap din nito ang apir. Ang init ng maliit na palad ng anak niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Vihan ang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Ang maging masaya ng walang hinihinging kapalit. Kinagabihan, sa dining room. Ito ang unang beses na puno ang mahabang mesa. Dati, mag-isa lang kumakain si Vihan sa dulo. Napapaligiran ng katahimikan at mga katulong na nakatayo sa gilid. Ngayon, magulo. Liam, dahan-dahan sa pagkain, mabubulunan ka. Saway ni Shiluan habang pinupunasan ang bibig ng anak. Nasa kabilang dulo si Vihan, pinapanood sila. Si Lara, na medyo okay na at nakaupo sa high chair, ay sinusubuan ni Shiluan ng lugaw. Ang ingay ng kutsara. Ang tawa ni Liam, ang boses ni Shiluan. Ito ang tunog na kulang sa malaking bahay na ito. Napatingin si Shiluan kay Vihan. Nahuli niya itong nakatitig. Agad na nagyuko ng tingin si Vihan at kunwaring uminom ng tubig. Pero sa loob-loob niya, gusto niyang itigil ang oras. Natapos ang hapunan. Inihatid ni Shiluan ang mga bata sa kwarto. Sinundan sila ni Vihan ng tahimik. Nasilip niya sa siwang ng pinto. Tulog na ang 3 bata. Nakaupo si Shiluan sa sahig. Nakasandal ang ulo sa gilid ng kama ni Lara. Natutulog din dahil sa pagod. Dahan-dahang pumasok si Vihan. Nilapitan niya si Shiluan. Ang babaeng tinawag niyang magnanakaw. Sinigawan at binantaan. Sa liwanag ng lampshade, nakita niya ang pagod sa mukha nito. Ang simpleng damit, ang mga kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho para buhay ng mga anak niya. Lumuhod si Vihan sa tabi ni Shiluan. Inalis niya ang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Bakit ka tumakbo? Bulong ni Vihan sa hangin. Kung nanatili ka lang sana, hindi sana kayo nahirapan ng ganito. Pero alam niya ang sagot. Kasalanan niya. Kasalanan ng mundo niya na puno ng panghuhusga. Gumualaw si Shiluan, nagising dahil sa presensya niya. Vivihan, gulat na tanong nito, akmang tatayo. Shh, sabi ni Vihan. Hinawakan niya ang balikat ni Shiluan para pigilan ito. Nanatili siyang nakaluhod, pantay ang tingin nila. Ang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Naamoy ni Vihan. Ang sabon ni Shiluan, mura, simple, pero mabango. Shiluan, seryosong sabi ni Vihan. Tigilan na natin ang away. Kumunot ang noo ni Shiluan, nagdududa.
Anong ibig mong sabihin? Hindi ko bibili ng mga anak natin at hindi kita paaalisin, sabi ni Vihan. Tinitigan niya ito sa mata. Gusto ko silang makilala. Gusto kong matutong maging ama. Hinawakan niya ang kamay ni Shiluan. Nanigas ang babae. Tulungan mo ako. Pakiusap ni Vihan. Tinatapon ang lahat ng pride niya. Hayaan mo akong bumawi. Subukan nating maging isang pamilya. Kahit para lang sa kanila. Nakita ni Vihan ang paglambot sa mga mata ni Shiluan. Ang takot ay napalitan ng pag-asa. Sasagot na sana ito. Blag! Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Nagising ang mga bata at napabalikwas. Sabay na napatingin sina Vihan at Shiluan sa pintuan. Nakatayo doon ang isang matandang babae. Puno ng diamante ang leeg, nakasuot ng itim na dress at may dalang baston na gawa sa ginto. Ang mukha nito ay istrikto, walang bahid ng ngiti. Sa likod nito ay si Vanessa, nakangisi ng nakakaloko. Mama, gulat na sabi ni Vihan, napatayo agad. Ang Donya, ang ina ni Vihan, ang tunay na reyna ng Garmanego Group. Pumasok ang matanda sa kwarto. Ang tunog ng baston niya sa sahig ay parang pagbibilang ng sentensya. Tiningnan niya si Shiluan na parang dumi at tiningnan ang mga bata na parang mga hayop sa zoo. So, malamig na sabi ng Donya, ito pala ang mga bastardong itinatago mo, Vihan, at ang babaeng bayaran na nagkalat ng lahi natin sa putikan. Tahimik ang buong dining room. Ang tanging naririnig lang ay ang tunog ng pilak na kubyertos na tumatama sa mamahaling porselanang pinggan. Nakaupo si Shiluan sa tabi ni Vihan. Nakayuko siya, hindi makatingin ng diretso. Ang suot niyang damit ay ipinahiram lang ng isang katulong, malinis, pero halatang hindi bagay sa ginto at kristal na nakapaligid sa kanila. Wala ang mga bata. Ipinasok na sila ni Vihan sa kwarto kanina pa para hindi marinig ang usapan. At nagpapasalamat si Shiluan doon. So, basag ni Doña Esmeralda sa katahimikan. Hindi ito kumakain. Nakatitig lang ito kay Shiluan mula sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Anong natapos mo, Hija? Napalunok si Shiluan. Ang kamay niya sa ilalim ng mesa ay pinipisil ang laylayan ng damit. High school graduate po, ma'am. Mahinang sagot niya. Tumawa ng mahina si Vanessa na nasa tabi ng Donya. Tita, don't expect too much. Base sa background check ko, nagtrabaho siya sa Milan bilang cleaner. Alam niyo na, tagalinis ng inidoro ng mga Italians. Uminit ang mukha ni Shiluan. Gusto niyang lamunin siya ng lupa. Totoo naman, marangal na trabaho iyon. Pero sa paraan ng pagsasalita ni Vanessa, parang isa siyang sakit na nakakahawa. Isang katulong, diring-diring sabi ng Donya. Ibinalibag nito ang napkin sa mesa. Vihan, seryoso ka ba? Ang mga apo ko, ang dugo ng Garmanego, ay nanggaling sa sinapupunan ng isang katulong. Mama, tama na, mariing saway ni Vihan. Mahigpit ang hawak nito sa baso ng tubig, halos mabasag na ito. Huwag mo akong sinasaway, sigaw ng Donya. Tumayo ito, nanginginig sa galit. Pinapahiya mo ang pamilyang ito. May engagement ka kay Vanessa. Siya ang nababagay sa'yo. Siya ang may pinag-aralan, may pangalan. Tapos ngayon, gusto mong kilalanin ang babaeng ito at ang mga bastardo niya? Bastardo, doon naputol ang pisi ni Vihan. Padabog na tumayo si Vihan. Ang upuan niya ay tumumba sa lakas ng pagkakatayo niya. Ang ingay nito ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Huwag na huwag mong tatawaging bastardo ang mga anak ko. Dumadagundong ang boses ni Vihan. Gulat na napatingin si Doña Esmeralda. Pati si Vanessa ay napaupo ng maayos. Natakot sa aura ni Vihan. Naglakad si Vihan palapit kay Shiluan. Hinawakan niya ang kamay nito at puwersahang pinatayo. Ang babaeng ito, simula ni Vihan, itinaas ang kamay ni Shiluan na parang isang tropeo. Ang babaeng tinatawag niyong katulong, siya ang nagpalaki sa mga anak ko ng mag-isa.
Siya ang nagbigay sa kanila ng pagmamahal na hindi nabibili ng pera niyo. Tiningnan ni Vihan ang ina niya, mata sa mata. Oo, naglinis siya ng inidoro. Oo, wala siyang diploma. Pero mas may dignidad siya kaysa sa inyong dalawa na walang ibang alam gawin, kundi manghusga ng kapwa. Vihan! Sigaw ng Donya. Kapag lumabas ka sa pintong yan kasama ang babaeng yan, kalimutan mong anak kita. Tatanggalan kita ng mana. Ngumisi si Vihan, isang ngiyengisi ng kalayaan. Isaksak niyo sa baga niyo ang pera niyo. Hinila ni Vihan si Shilwan. Tara na. Naglakad sila palabas ng dining room, palabas ng main door, hanggang sa makarating sila sa malawak na garden. Bumubuhos ang ulan. Parang noong gabing iyon sa Italia. Malakas, malamig. Pero hindi huminto si Vihan. Hinila niya si Shilwan hanggang sa gitna ng ulan. Basang-basa na sila pareho. Ang mamahaling suit ni Vihan at ang hiram na damit ni Shilwan ay dumikit na sa kanilang mga balat. Huminto sila sa gitna ng hardin. Hinarap ni Vihan si Shilwan. Bakit mo ginawa yon? Sigaw ni Shilwan. Sumasabay sa patak ng ulan ang luha niya. Ina mo yon, Vihan. Mawawala sa'yo ang lahat. Nasa akin na ang lahat. Sagot ni Vihan. Hinawakan ni Vihan ang mukha ni Shilwan gamit ang dalawang kamay. Ang tubig ulan ay tumutulo sa mukha ng bilyonaryo, pero ang mga mata nito ay nagliliyab sa init. Nasa akin na si Lucas, si Liam, si Lara. Tinitigan niya ang mga labi ni Shilwan. At sana, pati ikaw. Natigilan si Shilwan. Vihan, patawarin mo ako, Shilwan. Patawarin mo ako sa panghuhusga ko. Patawarin mo ako sa lahat. Dahan-dahang yumuko si Vihan. Sa ilalim ng ulan, sa gitna ng dilim, hinalikan niya si Shilwan. Hindi ito katulad ng halik sa Italia na puno ng kalasingan at lungkot. Ang halik na ito ay puno ng pangako. Malambot, matamis, dahan-dahan tila ba nagpapaalam si Vihan sa bawat sakit na naranasan ni Shilwan sa nakaraan. Napapikit si Shilwan. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kakampi siya. Gumanti siya ng halik, mahigpit na humawak sa basang coat ni Vihan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, magkadikit pa rin ang kanilang mga noo. Hinihingal. Pumasok ka na sa loob, bulong ni Vihan. Hinahaplos ang pisngi ni Shilwan. Magkakasakit ka. Aayusin ko lang ang gulo kay Mama. Tapos susunod ako sa kwarto ng mga bata. Hinding-hindi ko nahahayaang may umapi ulit sa inyo. Tumango si Shilwan, parang nasa alapaap. Tumakbo siya pabalik sa mansyon habang naglakad naman si Vihan papunta sa kabilang wing ng bahay para kausapin ang ina. Pagpasok ni Shilwan sa hallway, basang-basa at nanginginig sa lamig. At sa kilig, biglang may humarang sa kanya, si Vanessa. Wala na ang sosyal na ngiti nito. Ang mukha nito ay parang demonyo. Ang sweet! Sarkastikong sabi ni Vanessa. Feeling mo nanalo ka na? Feeling mo Cinderella ka na? Tumabi ka, Vanessa. Matapang na sabi ni Shilwan. Pagod na ako. O hindi pa tayo tapos. May inilabas si Vanessa mula sa kanyang clutch bag. Isang brown envelope. Inihagis niya ito sa paanan ni Shilwan. Pulutin mo! Utos ni Vanessa. Kinabahan si Shilwan. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ito. Binuksan niya ang sobre. Nanlaki ang mga mata ni Shilwan. Halos mabitawan niya ang papel. Ito ang record niya sa Italia. Illegal entry. Overstaying. At isang police report tungkol sa pagnanakaw. Sa hotel room ni Vihan Garmanego, 5 taon na ang nakararaan. Alam mo ba ang parusa sa fraud at kidnapping? Bulong ni Vanessa. Lumapit sa tenga ni Shilwan. Oo, kidnapping. Dahil tinangay mo ang mga anak ni Vihan nang walang paalam. Napatingin si Shilwan kay Vanessa. Nanginginig ang buong katawan. Hindi totoo yan. Kausap ko na ang immigration at ang mga abogado ko. Ngisi ni Vanessa. Simple lang ang gusto ko, Shilwan. Umalis ka ngayong gabi. Mag-isa. Hindi.
Hindi ko iiwan ang mga anak ko. Kapag hindi ka umalis, putol ni Vanessa, ang boses ay parang yelo. Ipakukulong kita bukas na bukas din. At kapag nakulong ka, sino ang mag-aalaga sa mga bata? Si Vihan, busy siya. Ang mama niya, galit sa kanila. Ako ang magiging stepmother nila. Ngumiti si Vanessa ng nakakakilabot. Gusto mo ba yon? Gusto mo bang ako ang magpalaki kay Lara? Baka makalimutan kong painumin siya ng gamot. Parang gumuho ang mundo ni Shiluan. Ang kaligayahan kanina sa ulan ay naglaho na parang bula. Bibigyan kita ng 1 oras, sabi ni Vanessa. Tumalikod at naglakad palayo. Umalis ka habang kinakausap pa ni Vihan ang mama niya o makikita mo ang mga anak mo sa likod ng rehas. Naiwan si Shiluan sa madilim na hallway, hawak ang sobre, habang ang tunog ng ulan sa labas ay tila naging tunog ng pagluha ng langit para sa kanya. 1 oras. Iyon lang ang ibinigay na palugit kay Shiluan. 1 oras para magpaalam sa 5 taon ng pagiging ina. 1 oras para wasakin ang sarili niyang puso. Nakatayo si Shiluan sa loob ng kwarto ng mga bata. Madilim. Tanging ang liwanag lang ng lampshade ang nagbibigay ng ilaw. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng ulan. Ang parehong ulan na naging saksi sa halik nila ni Vihan kanina. Ang halik na akala niya ay simula, pero isa pala itong paalam. Humakbang siya palapit sa kama ni Lucas. Mahimbing ang tulog ng panganay niya. Kahit sa pagtulog, may munting kunot sa noo nito, tila pasan ng mundo. Dahan-dahang hinaplos ni Shiluan ang buhok ni Lucas. Lucas! Bulong niya, tumutulo ang luha sa pisngi ng anak. Anak, ikaw na ang bahala sa mga kapatid mo, ha? Matalino ka. Matapang ka. Huwag mong papabayaan si Liam at Lara. Gumala ang kamay niya sa pisngi ng bata. Huwag kang magiging katulad ni Mama, na duwag. Gayahin mo ang papa mo. Malakas, makapangyarihan. Kaya kanyang protektahan. Lumipat siya kay Liam. Nakanganga itong natutulog, payapa at walang kamuwang-muwang. Liam, ang smile mo. Garalgal na sabi ni Shiluan. Huwag mong aalisin ang smile mo, nak. Ikaw ang magbibigay ng saya sa bahay na to kapag wala na si Mama. Huli niyang nilapitan si Lara, ang bunso niya, ang dahilan kung bakit nandito sila ngayon. Mahina pa rin ang paghinga nito, pero may kulay na ang mga pisngi dahil sa dugong ibinigay ni Vihan. Lumuhod si Shiluan sa tabi ng kama ni Lara. Isinubsob niya ang mukha sa malambot na kumot ng anak at doon ibinuhos ang tahimik na hagulgol. Ang sakit. Sobrang sakit na parang pinupunit ang dibdib niya. Mabubuhay ka, Lara. Bulong ni Shiluan sa pagitan ng mga hikbi. Gagaling ka dito. Ibibigay ng papa mo ang lahat ng gamot, lahat ng doktor. Hindi ka na mahihirapan. Naalala niya ang banta ni Vanessa. Kapag nakulong ka, ako ang magiging stepmother nila. Baka makalimutan kong painumin siya ng gamot. Umiling si Shiluan. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kung ang pag-alis niya ang tanging paraan para mawalan ng alas si Vanessa at mapilitan si Vihan na tutukan ang mga bata, gagawin niya. Kahit magmukha siyang masama. Kahit kamuhian siya ng mga anak niya paglaki nila. Tumayo si Shiluan. Pinunasan niya ang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Naglakad siya papunta sa study table sa gilid ng kwarto. Kumuha siya ng papel at ballpen. Nanginig ang kamay niya habang nakadikit ang pen sa papel. Ano ang isusulat niya? Ang totoo? Na mahal niya si Vihan? Hindi. Kapag nalaman ni Vihan na mahal niya ito, hahanapin siya nito. At kapag nahanap siya, gagamitin ni Vanessa ang mga ebidensya para ipakulong siya. Masisira ang buhay ng mga bata. Kailangan niyang maging kontrabida. Kailangan niyang galitin si Vihan ng sobra-sobra para hindi na siya nito gustuhing makita pa kahit kailan. Sinimulan niyang magsulat. Bawat salita ay parang patalim
na isinasaksak sa sarili niyang puso. Vihan, salamat sa pagbabayad ng bill sa ospital. Tama ka noong una. Pera lang naman talaga ang kailangan ko. Ngayong sigurado na akong gagaling si Lara at mayaman na ang tatay na bubuhay sa kanila. Pwede na akong umalis. Huwag mo na akong hanapin. Nakuha ko na ang gusto ko. Shiluan, inilapag niya ang sulat sa tabi ng lampshade, katabi ng robot na binuo ni Vihan at Lucas kanina. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Paalam, bulong niya sa hangin. Kinuha niya ang kanyang lumang bag. Wala siyang dinalang kahit ano mula sa mansyon. Kahit ang mga damit na binili ni Vihan ay iniwan niya. Suot ang kanyang lumang duster at tsinelas. Dahan-dahang binuksan ni Shiluan ang bintana. Mababa lang ang kwarto. Madaling tumakas. Sa gitna ng malakas na ulan at dilim, tumalon si Shiluan palabas ng gintong kulungan. Tumakbo siya palayo. Bawat hakbang ay palayo sa kanyang puso, palayo sa kanyang buhay, palayo sa kanyang pamilya. Kinabukasan. Masaya ang gising ni Vihan. Kahit maingay pa rin ang ulan sa labas, parang may araw sa dibdib niya. Kagabi, naayos niya ang gusot kay mama niya. Nagbanta siya na aalis sa kumpanya kapag hindi tinanggap ang mga bata. At sa huli, ang donya ang sumuko. Excited siyang pumasok sa kwarto ng mga bata. May dala siyang tray ng breakfast. Pancakes na may smiley face. Siya mismo ang nagluto, kahit sunog ang gilid. Good morning mga champions. Masiglang bati ni Vihan pagkabukas ng pinto. Shiluan, gising na natigil siya. Tahimik ang kwarto. Gising na ang tatlong bata. Nakaupo sila sa kani-kanilang kama. Tahimik at nakayuko. Si Lara ay umiiyak ng mahina. Bakit? Tanong ni Vihan. Ibinalaba niya ang tray. Kinabahan siya bigla. Nasaan ang mama niyo? Nasa banyo ba? Umiling si Lucas. Ang matapang na batang lalaki ay namumula ang mga mata. Tinuro ni Lucas ang side table. May kapirasong papel doon. Lumapit si Vihan. Kinuha niya ang papel. Binasa niya ito 1 beses, 2 beses. Pera lang naman talaga ang kailangan ko. Nakuha ko na ang gusto ko. Unti-unting namula ang mukha ni Vihan. Ang mga ugat sa leeg niya ay lumabas. Ang kaninang saya sa dibdib niya ay napalitan ng isang napakalamig at napakadilim na galit. Akala niya totoo ang halik. Akala niya totoo ang naramdaman niya kagabi. Isa lang pala itong palabas. Ginamit lang siya para sagutin ang pagpapagamot kay Lara. At ngayong okay na, iniwan na naman siya. Mama, hikbi ni Lara. Papa, nasaan si Mama? Tumingin si Vihan sa mga bata. Nakita niya ang sakit sa mga mata nila. Ang parehong sakit na naramdaman niya 5 taon na ang nakararaan. Pero mas matindi ngayon. Dahil ngayon, pati ang mga anak niya ay nadamay. Nilukot ni Vihan ang papel sa kanyang kamao. Nilukot niya ito ng mahigpit hanggang sa madurog. Wala na siya. Madiing sabi ni Vihan. Ang boses niya ay parang kulog. Tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Paglabas niya sa hallway, sumigaw siya. Security! Nagmamadaling lumapit ang mga bodyguard. Sir? Ang mga mata ni Vihan ay wala ng bahid ng awa. Bumalik ang halimaw. Bumalik ang Vihan Garmanego na walang puso. Hanapin niyo siya, utos ni Vihan. Halughugin niyo ang buong Maynila, ang buong Pilipinas. Ipasara niyo ang mga ports at airports. Huminto siya sandali. Ang panga ay naggigil. Hanapin niyo siya at dalhin sa akin dahil hindi ko hahayaang takasan niya ako sa pangalawang pagkakataon. Sa loob ng opisinang puno ng salamin, may isang lalaking parang nasusunog sa galit. Nakaupo si Vihan sa likod ng kanyang mesa. Tila ba ang buong mansyon ay nakikiramay sa kanyang galit. Tahimik, malamig, at walang buhay. Sa harap niya, nakatayo ang kanyang chief of security at ang kanyang personal assistant. Takot na takot sila. Wala pa rin. Malamig na tanong ni Vihan. Halos hindi na boses. Sir,
Walang record ng paglabas niya sa front gate. Ibig sabihin, nag-climb over siya sa perimeter wall. Wala rin po siyang dalang cellphone o ID. Parang, naglaho po siya, sir. Sagot ng security chief. Kinuyom ni Vihan ang kamao niya. Ang mga piraso ng sulat ni Shiluan ay nasa basurahan, naghihintay na sunugin. Nakuha ko na ang gusto ko. Magaling, sabi ni Vihan. May halong sarkasmo. Ibig sabihin, mas matalino pa sa inyo ang isang dating oaf. Tumayo si Vihan at naglakad papunta sa bintana. Ang ulan ay humina na, pero ang loob niya ay parang may bagyo pa rin. Bakit? Bulong ni Vihan sa sarili. Bakit mo ako tatakbuhan kung hindi dahil sa pera? Naalala niya ang halik. Hindi iyon kasinungalingan. Naramdaman niya ang pagtugon ni Shiluan. Ang init. Naalala niya ang sampal. Hindi iyon para sa pera. Galit iyon ng isang inang ipinagtatanggol ang kanyang mga anak. Nagkalat siya sa putikan. Bastardo. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ina. At si Vanessa. I-check niyo ang lahat ng CCTV footage ng mansyon, kahit ang mga patay na anggulo. Utos ni Vihan. Tingnan niyo ang lahat ng nakasalamuhan niya bago siya umalis. Bawat usapan, bawat sulyap, agad na tumalima ang mga tauhan. Lumipas ang 2 oras, tahimik si Vihan sa opisina. Wala siyang ginawa kundi titigan ang litrato ng 3 bata na kinuha niya sa cellphone ng nurse. Biglang may katok sa pinto. Sir, may nakita po kami, sabi ng assistant. Hingal na hingal. Sa CCTV, sa hallway ng kwarto ng mga bata, may nakita kaming kausap niya. Agad na tumayo si Vihan. I-play mo. Nag-play ang video sa malaking monitor. Nakita ni Vihan si Shiluan. Basang-basa, nanginginig, pero masaya. Ito ang sandali pagkatapos ng halik nila sa ulan. Nakita niya kung paano bumukas ang pinto. Si Vanessa. Pinanood ni Vihan ang buong eksena. Ang walang emosyong mukha ni Vanessa, ang paghahagis ng brown envelope, ang panginginig ni Shiluan. Ang huli, ang nakakakilabot na ngisi ni Vanessa nang umalis ito. Pinausin ni Vihan ang video sa sandaling makita niya ang police report na hawak ni Shiluan, ang records niya sa Italia. Hindi na niya kailangan ng audio. Ang tingin ni Shiluan sa mga papeles na yon ay sapat na. Takot. Hindi takot para sa sarili niya, takot para sa mga anak niya. Ang kasinungalingan ni Shiluan ay hindi tungkol sa pagmamahal sa pera. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa mga anak niya. Gusto mo ba yan? Gusto mo bang ako ang magpalaki kay Lara? Baka makalimutan kong painumin siya ng gamot. Narinig ni Vihan ang boses ni Vanessa sa isip niya. Ang sakit ng pagtataksil ay humalo sa matinding galit. Hindi siya iniwan ni Shiluan dahil gusto niya. Pinilit siyang umalis. Sinakripisyo niya ang sarili niya. Tawagan mo ang mga pulis. I-report mo si Vanessa sa attempted kidnapping at extortion. Utos ni Vihan. Napakalma na niya ang sarili. Ang dating galit ay naging determinasyon. At ang mga bata? Tanong ng assistant. Hindi sila pwedeng iwanan, sabi ni Vihan. Kausapin mo ang mama ko. Sabihin mo, gusto kong magpakasal. Sa lalong madaling panahon, nanlaki ang mga mata ng assistant. Papo, pero sir, si Vanessa. I-report si Vanessa sa pulis. Si Shiluan ang papakasalan ko dahil siya ang nanay ng mga anak ko. At walang sino man ang magtatangkang saktan ulit ang pamilya ko. Sa kabilang bahagi ng Maynila, nasa isang masikip at mabahong balsa si Shiluan. Nagtatago siya sa gitna ng mga mangingisda, naghihintay na makalayo sa Maynila. Balak niyang bumalik sa probinsya at magsimulang muli. Inangat niya ang kanyang tingin. Isang matandang babae ang nakaupo sa tabi niya, nagbebenta ng kakanin. Hija, parang may hinahanap ka? Tanong ng matanda. Wala po, Lola. Sagot ni Shiluan. Medyo nalulungkot lang po ako. Biglang tumunog ang cellphone ng matanda. Malakas. Ring-ring. Hello? Opo, opo.
Nakita ko na po. Napatigil si Shiluan. Nakita? Opo, sa balsa. Nagtatago. May duster. Naniga si Shiluan. Pag-aaresto na ba ito? Opo. Ang sabi niya, ihatid ko po sa balsa number 3. May naghihintay daw po. Sino po ang naghihintay? Tanong ng matanda. Ang papa daw po ng mga kambal. Namilog ang mga mata ni Shiluan. Nahanap siya. Nagmamadaling tumalon si Shiluan mula sa balsa. Tumakbo siya, hindi sigurado kung saan. Patungo sa kapitan ng port. Kuya, patakbuhin mo na. Ngayon na. Sigaw ni Shiluan, ngunit huli na. Isang itim na SUV ang huminto sa dulo ng pier. Bumaba ang isang grupo ng mga lalaki na nakaitim na suit, mga bodyguard ni Vihan, at sa gitna nila, lumabas si Vihan. Pero hindi siya nakatingin kay Shiluan. Nakatingin siya sa cellphone niya. Galit. Huwag kang lalapit. Sigaw ni Shiluan. Biglang may tumawag kay Vihan, si Vanessa. Sinagot ni Vihan ang telepono, hindi inalis ang tingin kay Shiluan. Vihan, bakit mo ako inire-report sa pulis? Ano bang nangyayari sa'yo? Nire-report kita dahil hindi ako papayag na saktan mo ang pamilya ko. Malamig na sagot ni Vihan. Pamilya? Ang babaeng yan. Siya ang pakakasalan ko. Siya ang magiging Mrs. Garmanego. Sa ayaw at sa gusto mo. Putol ni Vihan. Namilog ang mga mata ni Shiluan. Kasal. Nilingon siya ni Vihan. Naglakad ito papunta sa kanya. Ang mga hakbang nito ay hindi na puno ng galit, kundi ng determinasyon. Hindi na ikaw ang magsasakripisyo, Shiluan, sabi ni Vihan. Pero bago pa makalapit si Vihan, may isa pang sasakyan ang huminto. Isang puting van. Aalis! Sigaw ng isang lalaki. Hindi si Vanessa. Hindi si Mama Garmanego. Isang desperadong hired thug ni Vanessa na ngayon ay sinibak na ang gustong bumawi. Nagdilim na ang mata nito sa galit dahil sa pagkawala ng trabaho. May hawak itong baril. Hindi ko hahayaang maging masaya kayo, sigaw nito. Itinutok ng lalaki ang baril kay Shiluan. Wala kang pakialam sa akin, Vihan. Lumayo ka. Pero huli na. Tumalon si Vihan at binalot ang katawan ni Shiluan. Narinig ni Shiluan ang isang malakas na putok. Bang! Naramdaman ni Shiluan ang pagtama. Pero hindi sa kanya. Sa likod ni Vihan. Tumilapon si Vihan at Shiluan sa sementadong pier. Napuno ng dugo ang suot na damit ni Vihan. Vihan! Sigaw ni Shiluan. Nakatitig si Vihan sa kanya. Mahina, pero ngumingiti. Ayos lang ako, bulong ni Vihan. Basta, ligtas ka. Pero bago pa man niya matapos ang pangungusap, pumikit na ito gipavarkos. Amoy, dugo. Amoy, ospital. Amoy, desperasyon. Ito na naman, ang parehong kwarto, ang parehong pakiramdam ng takot. Pero, hindi na si Lara ang pasyente. Si Vihan. Nakaupo si Shiluan sa gilid ng bed ni Vihan. Hawak niya ang kamay nito. Mahigpit. Walang nagawa ang mga nurse at bodyguard para pigilan siya. Hindi siya umalis. Hindi na siya tatakas ulit. Ang bilyonaryo ay nakahiga. Maputla. Ang balikat nito ay nabalutan ng makapal na benda. 1 pulgada lang ang layo ng bala mula sa puso nito. Pumikit si Shiluan at hinalikan ng kamay ni Vihan. Ang mga luha niya ay umagos sa pisngi nito. Vihan, bulong niya. Gumising ka. Please, huwag mo akong iwanan. Huwag mo kaming iwanan. Para sa mga bata. Iyon ang huling sinabi niya sa sarili niya nang umalis siya. Pero alam niya ngayon na nagsisinungaling siya. Hindi na lang para sa mga bata. Para na rin ito sa kanya. Napakabobo mo, sabi ni Shiluan, kahit nakapikit pa rin siya. Bakit mo ako pinrotektahan? Kriminal ako. Magnanakaw ako. Bakit hindi mo na lang ako hinayaang mamatay? Biglang may gumalaw sa kamay niya. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Vihan. Agad na napatingin si Shiluan. Gumising si Vihan. Ang mga matang kulay abo ay nagbukas.
Ngumiti ito ng mahina. Hindi ka magnanakaw, garalgal na sabi ni Vihan. Ang tanging ninakaw mo lang ay ang puso ko at ang 5 taon ng buhay ko. Vihan, ang sakit, reklamo ni Vihan. Pakiramdam ko, 3 toneladang ulan ang tumama sa balikat ko. Natawa si Shiluan pero umiyak din. Hinalikan niya ang noo ni Vihan. Wala na si Vanessa. Nakareport na sa pulis. Nakuha nila ang CCTV footage. Nagtago siya. Ligtas na ako, Vihan. At ligtas na tayo. Humigpit ang hawak ni Vihan sa kamay ni Shiluan. Tumingin ito sa mga mata niya. 30 taon, Shiluan, pera lang ang pinaniwalaan ko. Sabi ni Vihan, pera ang solusyon sa lahat. Pero noong nakita ko ang takot sa mata mo para sa mga bata, noong nakita ko na mas pinili mong ikaw ang magdusa kaysa masaktan sila, nalaman ko na ang tunay na kayamanan ay hindi nabibili ng tseke. Umiling si Shiluan. Hindi ko deserve ang pagmamahal mo. Ang kasunduan natin, iyon lang iyon. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hindi ako pwedeng maging Mrs. Garmanego. Titingnan lang ako ng masama ng buong mundo. Ngumiti si Vihan, isang mapagmahal na ngiti. Tingnan mo ako, Shiluan. Sinunod ni Shiluan. Hindi ko pinakasalan si Vanessa. Hindi ko pinakasalan ng pera. Hindi ko pinakasalan ng posisyon. Sabi ni Vihan, ikaw ang pinili ko. Ikaw ang nagpalaki sa mga anak ko. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal. At yon ang nagpapahalaga sa'yo ng higit pa sa lahat ng babae sa mundong ito. Inabot ni Vihan ang kamay niya sa ilalim ng unan. May kinuha siya. Isang simpleng singsing. Hindi ito gawa sa malaking diamante. Isang simpleng band lang pero ginto. Tayo ang naging pamilya sa loob ng 5 taon. Sa taguman. Pero ngayon, gusto ko, legal na. Inangat ni Vihan ang singsing. Nanginginig ang braso niya, pero matatag ang boses. Shiluan, pakakasalan mo ba ako? Hindi para sa mga bata, kundi para sa ating dalawa, para sa pag-ibig na nahanap natin sa loob ng gintong kulungan. Hindi na napigilan ni Shiluan ang kanyang sarili. Niyakap niya si Vihan, maingat sa sugat nito. Umiyak siya nang umiyak sa balikat nito. Oo, Vihan, pakakasalan kita. Pagkatapos ng 3 linggo, ligtas na si Vihan. Nakahiga na lang siya sa bahay para magpagaling. Si Vanessa ay nasa kulungan, naghihintay ng paglilitis. Nag-iingay ang buong mansyon, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paghahanda. Walang engrandeng kasalan, walang media. Gusto lang ni Vihan at Shiluan ng isang simple, tahimik na seremonya. Sa isang maliit na simbahan sa probinsya ni Shiluan, sa gitna ng mga puno ng niyog at amoy ng dagat. Nakaputing simple dress si Shiluan, si Vihan, nakabarong Tagalog. Sina Lucas at Liam, ang mga ring bearers, ay nakangiti. Si Lara, na malakas na at tumatawa, ang flower girl. Si Doña Esmeralda ay naroon din, nakaupo sa likuran. Hindi ngumingiti, pero hindi na rin nagrereklamo. Niyakap niya si Shiluan bago magsimula ang seremonya. Hindi ka kasing yaman namin, bulong ng Donya. Pero ang mga apo ko, masaya. Iyon lang ang mahalaga sa akin ngayon. Ingatan mo ang anak ko. Tumango si Shiluan, umiiyak. Sa harap ng altar, hawak ni Vihan ang kamay ni Shiluan. Ako si Vihan, at pinapangasawa kita, Shiluan. Sabi ni Vihan, ang mga mata ay puno ng pag-ibig. Sa harap ng Diyos at ng mga anak natin, ipinapangako ko, hinding-hindi na ako hahayaang matulog na hindi mo katabi. Hinding-hindi na kita tatakasan at hinding-hindi na kita susukuan. Salamat sa pagturo sa akin na ang tunay na mana ay hindi ang pangalan o pera, kundi ang pagmamahal. Pagkatapos, ang turn ni Shiluan. Ako si Shiluan at pinapangasawa kita, Vihan, sabi ni Shiluan. Humahalo ang luha sa kanyang mga ngiti. Patawad sa lahat ng pagtatago ko
Pero kung hindi ako nagtago, hindi mo sana nahanap ang sarili mo. Salamat sa pagtanggap sa akin ng buong buo. Sa buong buhay ko, ang pangarap ko lang ay isang bahay na ligtas. Ngayon, ikaw na ang aking tahanan. Ikaw na ang aking kaligtasan at mamahalin kita hanggang sa dulo. Nang maghalikan sila, ang tunog ng palakpakan ay pinagsama-sama. Ang kanilang unang halik bilang mag-asawa sa ilalim ng isang sikat ng araw. 5 taon pagkatapos, sa isang malaking balkonahe sa Tagaytay, malamig ang hangin at malawak ang tanawin ng Taal. Nakaupo si Shiluan sa isang duyan, nakatingin sa labas, pero hindi na siya nangungulila. May isang braso ang pumulupot sa kanyang balikat. Mainit, puno ng pagmamahal. Ano na naman ang iniisip ng Mrs. Garmanego ko? Tumingin si Shiluan kay Vihan. Lumambot na ang mga mata nito. Hindi na ang malamig na bilyonaryo noon. Siya na ang Vihan Garmanego na isang mapagmahal na ama at asawa. Wala. Ngiti ni Shiluan. Naalala ko lang, yung ulan sa Italia. Niyakap ni Vihan si Shiluan ng mahigpit. Walang ulan dito, Mrs. Garmanego. Dito, puro sikat ng araw lang. Tingnan mo ang mga anak mo. Bulong ni Shiluan. Nasa malawak na hardin sina Lucas, Liam at Lara. Si Lucas, 10 taong gulang na, ay nakikipagdebate sa isang private tutor tungkol sa isang math problem. Seryoso, matalino, ang mining CEO. Si Liam, masaya at malikot, ay tumatakbo at hinahabol ang pusa. At si Lara, ganap na gumaling, walang bakas ng sakit. Tumatawa ito habang nagdidilig ng mga bulaklak. Nakita ni Vihan ang mga anak niya, na puno ng pagmamahal ang kanyang mukha. Hinalikan niya si Shiluan sa noo. Hindi ko akalain, Shiluan, sabi ni Vihan. Ang boses ay puno ng pasasalamat. Akala ko, ang pag-ibig ay isang deal, isang kontrata. Pero ikaw ang nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi binibili. Kailangan itong paghirapan, kailangan itong ipaglaban, at higit sa lahat, kailangan itong bigyan ng pagkakataon. At kailangan ng tiwala, dugtong ni Shiluan, at kapatawaran sa sarili at sa taong mahal mo. Nagpapasalamat ako sa Diyos na tinakasan mo ako 5 taon na ang nakararaan. Biro ni Vihan. Sinampal ni Shiluan ang braso ni Vihan ng mahina. Gusto mo bang maulit ang double hook? Natawa si Vihan. Hindi na. May 3 na tayong hooks na sapat na para sa isang lifetime. Pero, teka. Hinarap ni Vihan si Shiluan. Inilabas niya ang isa pa, mas maganda at simpleng sing-sing, at isinuot ito sa daliri ni Shiluan. Ano to? Tanong ni Shiluan. Pangako, sabi ni Vihan. Ang unang sing-sing, ang ating found family promise. Ang pangalawa, ang ating forever promise. Pangako na wala ng pera, wala ng takot, at wala ng sekreto. Pure love na lang. Niyakap ni Shiluan ang asawa niya. Ang amoy ni Vihan. Ang init ng katawan nito. Ito ang kanyang bahay. Ito ang kanyang kaligtasan. Mahal na mahal kita, Vihan Garmanego. Mas mahal na mahal kita, Shiluan. Salamat sa pag-uwi sa akin. Bumaba sila sa hardin. Papa, si Kuya Lucas ayaw akong tulungan. Sigaw ni Liam. Tingnan mo, Vihan. Ngiti ni Shiluan. Ang buhay na binili mo sa isang gabi ng desperasyon ang nagbigay sa atin ng buhay na puno ng pag-ibig. Magkahawak kamay na naglakad ang mag-asawa patungo sa mga bata. Ang dating OFW at ang CEO, ang magnanakaw at ang biktima. Ngayon, sila ay mag-asawa na, pinatunayan na ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ay minsan, ito rin ang nagdadala sa atin sa pinakamalaking pagkaibig.